Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang mga lalaki sa video na iyan ay ang mga panadero na nagkaroon ng kasiyahan ng April 21, 2025 ng gabi. Makikita nga na sila ay nagkakantahan, nagsasayawan at nagtatawanan. Subalit walang mag-aakala na pagputok ng araw kinabukasan, matatagpuan na lamang ang mga lalaking ito na wala ng buhay. Bukod doon, hindi din kaaya-aya ang estado ng bawat biktima nang sila ay nadiskubri. Ang mas nakakagulat pa, iisang tao lamang ang may gawa ng krimen. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang bawat detalye ng Antipolo Bakery Massacre. At bakit nga ba pinatay ang 7 manggagawa na ito? Nitong mga nakarang araw, samot-saring krimen nga ang napapabalita sa ating bansa. At isa nga sa pinakamatindi dyan ay ang nangyaring pagbatay sa Antipolo City, Rizal, na binansagan ngang Antipolo Massacre. April 22, 2025, 2 araw matapos ang Pasko ng Pagkabuhay, ang tahimik na lugar ng Barangay Kupang, Antipolo City ay napuno ng takot. Ito ay matapos madiskubri ng isang lalaki ang karumal-dumal na krimen na nangyari sa loob ng isang bakery. Ayon sa lalaki na si Sammy, bibili dapat siya ng malunggay pandesal sa J&B Malunggay Bakery na nasa Purok 1 Zone 8 ng umaga ng April 22. Nagtataka siya ng umaga na pero wala pang tauhan ang loob ng bakery. Maya-maya pa, may narinig na lang umano si Sammy na may umuungol at humihingi ng tulong. Pagkatapos may nakita siyang dugong tumatagas mula sa loob ng bakery. Sa takot ni Sammy na baka kung ano ang nangyari, agad siyang tumawag ng barangay para i-report ang nangyari sa bakery. Ayon naman sa mga residente, hindi nila alam na may krimen na palang na nangyari sa loob ng bakery dahil bago iyon nag-iinuman at nagkakasayahan ang mga empleyado ng loob ng bakery. Ayon pa sa mga pulis na dumating sa crime scene, bandang alas 11 pa lamang ng gabi ng April 21, may narinig na ang mga kapitbahay na humihingi ng tulong. Pero ni isa sa mga kapitbahay ng mga tauhan sa bakery ay hindi natulungan ang mga biktima. At bandang alas 7 na nga ng umaga nang dumating ang barangay at ambulansya sa bakery. Ayon sa mga balita, buhay pa daw noon ang mga biktima at humihinga pa ang ilan sa kanila. Kaya naman agad silang itinakbo sa pinakamalapit na ospital. Masasabi nga din na napakaraming tinamong saksak ng mga biktima dahilan para ang ilan sa kanila ay agad na binawian ng buhay. Hindi naman agad nahanap ang mga sospek ng krimen at sinasabing tumakas na ang mga ito. Ang mga biktima. Ayon sa balita, 7 ang mga lalaking panadero ay empleyado ng bakery. Sa bakery din nakatira ang mga lalaki kung saan sila nagtatrabaho. At ayon din sa balita, hindi naman pinangalanan ang mga biktima. Pero sa social media kumalat na nga ang mga pangalan at larawan ng 7 lalaking mga nasawi. Nakumpirma din ang pagkakilanlan ng mga biktima nang humingi ng tulong ang mga kapatid ng ilan sa mga biktima sa programa sa radyo ng isang senador. Ang mga lalaking biktima ay formal nang kinilala na si Joan Villegas, 25 years old, Joseph Villegas, 32 years old, Rodel Villegas, 20 years old, Romel Villegas, minor de edad, Roel Sabala, 37 years old, Leo Versosa, 17 years old, at Miko Reyes, isa ding minor de edad. April 25, 2025 nang dumulog ang magkakapatid na sina Juvie at Judilyn Villegas sa programa ng senador para humingi ng tulong at hustisya nga ang kanilang sigaw para sa 7 panaderong pinatay sa bakery. Ayon sa mga babae, kapatid nila si Joan at Joseph, habang sina Romel at Rodel naman ay ang kanilang mga pamangkin. At ang 3 pang mga biktima ay malayo naman nilang mga kamag-anak. Sa aming pagsasaliksik, nalaman ng mga vlogger pala sina Joan, Joseph, Rodel, Romel, Roel, Leo at Miko. Meron nga silang isang Facebook page kung saan sila nag-a-upload ng kanilang mga video. Madalas nga magkasiyahan ang mga lalaki matapos ang kanilang trabaho. May pagkakataon naman na nag-iinuman at nagkakantahan sila. Subalit ang nakakalungkot, ang kanilang pagsikat ay dahil sa kanilang pagkasawi. Ang sospek. Sa investigasyon, agad na hinanap ng mga pulis ang kanilang pinaghihinalaang sospek. Pero hindi pa man nakakalipas ang ilang oras, nagkaroon agad ng usad ang kaso. April 22, 2025, bandang alas 9 ng umaga, nang sumuko ang sospek sa Camp Crame sa Quezon City.
Ang suspect ay kinilalang si Bogart Ramirez, 35 years old, na siyang may-ari ng bakery kung saan nasawi ang 7 mga biktima. Si Bogart at ang biktima na si Joanne na siyang master baker ay magkasosyo sa negosyong bakery. Kaya nga ang pangalan nito ay G&B Bakery. Yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sila? Dito. Okay, so ikaw na-arrest mo Bogart no, sa sala na sa panagsak sa yung mga kasama. Patay siya. Patay sa yung mga kasama. Sa police station, inamin ni Bogart ang buong pangyayari ng krimen. Tinanong nga si Bogart ng mga pulis kung bakit siya sumuko. Sumagot naman ang lalaki at sinabing, Kasi wala naman ako mapuntahan, sir. Kung maglayas naman ako, ganun din naman, mahuhuli ako. Kaya sumuko na lang ako. Pag alis ko dun sa gawaan, pumunta na ako dito sa Krami. Pagkatapos, sinabi ni Bogart na nagkaroon siya at si Joanne ng alitan tungkol sa negosyo. Dahil gusto umano ni Joanne na solohin na lamang ang bakery. Sunod pa na sinabi ni Bogart ang mga katagang, Pinagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. Narinig ko, nag-uusap kasi sila. Dalawa kasi magkasosyo sa bakery. Tapos yung mga trabahante namin, halos ka mag-anak niya. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Kaya inunahan ko na sila. Ayon pa suspect, birthday niya na nangyari ang krimen kaya siya nagpainom sa mga biktima. Sa isang video na kumalat nga online, makikita nga ang mga biktima na masaya pang nagiinuman, nagkakantahan at nagkukulitan. Isang bote lamang ang ininom ni Bogart at 7 mga biktima. Pagkatapos natulog na raw ang lahat ng mga trabahador. Sa takot umano ni Bogart na gawin ni Joanne ang masamang balak laban sa kanya, nagdesisyon umano ang suspect na unahan ng mga ito. Sinabi ni Bogart na tulog ang mga biktima nang simula niyang atakihin ang bawat isa sa mga ito, kaya naman wala nang nakalaban pa. Sinaksak ni Bogart gamit ang kutsilyo sina Joanne, Joseph, Romel, Rodel, Leo, Roel at Miko. Pero ang sumunod na salaysay ni Bogart ay tila hindi natugma sa una niyang salaysay. Lahat sila, nakasugod sila sa akin. Lumaban sila sa akin. Kaso lang, wala silang kutsilyo. Kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama, sir, kasi madilim, walang ilaw. Lumalapit sila sa akin, sir, niyayakap nila ako. Siyempre, ako yung makasaksak. Nung una, sinabi ni Bogart na tulog ang mga biktima nang gawin niya ang krimen. Pero nakakapagtaka na nang sumunod niyang salaysay, sinabi niyang sumugod sa kanya ang 7 mga lalaki. Pero sa huli, sinabi ni Bogart na siya ay nagsisisi na gano'n na nangyari. Nangyari siguro, nadala lang din siguro sa galit kasi narinig ko yung pagbabanta nila na patayin nila ako. Kaya, naisip ko nga unahan ko na rin nila. Nadala lamang umano siya ng galit kasi narinig niya ang pagbabanta na papatayin siya kinabukasan. Kaya naman inunahan niya na ang mga biktima. Agad namang ikinulong si Bogart sa kulungan. At April 24, 2025, nang kinasuhan si Bogart ng 7 counts of murder at ikinulong. Isang anggulo naman ang tinitingnan ng mga pulis na baka gumagamit si Bogart ng ipinagbabawal na gamot o habang ginagawa niya ang krimen. Investigasyon at pahayag ng mga pulis. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na bandang alas 11 ng gabi ng April 21 nang sinimulang patayin ang mga biktima. Naiwan pa nga ng suspect ang kanyang ID sa bakery. At ayon sa investigasyon, walang witness sa krimen. Subalit nakakuha ang mga pulis sa bakery ng mga posibleng ginamit ng suspect sa krimen. Ito nga ay isang kutsilyo, matigas na kahoy at isang martilyo. Maging ang mga unang rumesponding mga pulis ay nagulat sa itsura ng mga biktima. Ayon pa sa kanila, naliligo na nga sa sarili nilang dugo ang 7 panadero. Bukod sa saksak, may blunt force trauma din ang mga biktima. Ibig sabihin, pinukpok ng matigas na bagay ang kanilang mga labi. Inamin naman ng mga pulis na nung una akala nila ang suspect sa krimen ay isa sa mga biktima. Kumbaga, sila ay nagpatayan. Pero nang dumating na daw ang mga kapatid ng biktima, nalinawan na silang hindi kaya magpatayan ng magkakamag-anak na biktima. Sinabi nga ng kapulisan na nakatakda talagang pumunta ang asawa ni Bogart ng April 22 bago niya patayin ang mga biktima. Pero duda naman ang mga pulis sa kwento ng suspect sa sinasabi niyang motibo sa krimen.
Hindi sila kumbinsido na iisa lamang ang may gawa ng krimen dahil nga 7 mga lalaki ang biktima. Kaya isa pang tinitingnan na anggulo ng mga pulis ay baka may kasabot pa si Bogart nang pinatay niya ang 7 panadero. Ayon pa sa mga pulis, ngayon lang sila nakakita ng ganun kadaming biktima sa isang maliit na lugar kaya masasabi na grabe ang tindi ng krimen na ito. Sa programa naman ng isang senador kung nasaan humingi nga ng tulong ang kapatid ng biktima, sinabi ng mga pulis na si Bogart ang naglabas ng puhunan sa bakery. Pero sina Joanne, Joseph, Romel, Rodel, Leo, Ruel at Miko ang gumagawa ng lahat na pisikal na trabaho para may kitain ang bakery. Sa investigasyon, lumalabas naman na walang naging kaugnayan si Bogart sa ipinagbabawal na gamot. Wala ding kaso ang lalaki bago ang krimen at hindi sakit ng ulo sa barangay kung nasaan ang bakery. At kung pagbabasihan umano ang mga ebidensya, sinasabi nito na mag-isa lamang si Bogart nang pinatay niya ang 7 panadero. Ayon kay Chief of Police ng Antipolo City, mayroon silang hawak na CCTV na hindi na nila isinapubliko pa na nagpapakitang isang motor lamang ang umalis sa bakery matapos ang krimen. Nagawa pa nga din daw ni Bogart na maglinis ng katawan at magpalit ng damit matapos ang pamamaslang. At kung ano nga daw ang damit ni Bogart nang tumakas ito mula sa crime scene, ito din ang suot niya nang sumuko siya sa kram-krame. Ang motor na nahagip nga sa CCTV na ginamit ng suspect ay ang kaparehong motor na ginamit niya nang sumuko siya sa police station. At base din sa mga witness, si Bogart, Joanne, Joseph, Romel, Rodel, Leo, Roel at Miko lamang ang magkakasama sa bakery ng gabi ng krimen. Walang ibang bisita na pwedeng gumawa ng krimen. Mas naging kahinahinala pa si Bogart sa mga pulis dahil ni isang galos o sugat ay wala siyang tinamo mula sa mga biktima. Taliwas ito sa sinasabi niyang nanlaban ang mga biktima sa kanya. Ayon pa nga sa isang pulis, daig pa daw umano ni Bogart si John Wick, isang kilalang karakter sa pelikula na magaling makipaglaban dahil siya ay isang assassin. Ibinahagi pa ng Chief of Police na sumailalim sa toxicology test ang mga biktima para nga malaman kung may kakaibang kemikal sa kanilang labi nang sila ay patayin maliban sa alak. Sinabi pa ng Chief of Police na teorya nila kaya hindi nakalaban ang 7 mga biktima ay dahil maaaring may inihalo sa kanilang ininom na alak ng gabi ng krimen. Binigyan naman ng pinansyal na tulong sina Juvie at Judy na siyang ginamit para maiuwi sa masbate ang mga labi ng mga biktima. At bago nga matapos ang programa, nagsalita ang isang kapatid na biktima na si Juvie. Ayon kay Juvie, ang kanyang mensahe ay para sa asawa ng suspect na si Bogart. Naniniwala si Juvie na alam ng misis ni Bogart ang mangyayaring krimen bago pa man ito gawin ng suspect. Bukod doon, naniniwala din sila na plinano ni Bogart at ng kanyang misis ang pagpatay umano sa 7 mga panadero. Sinabi ni Judy na bago mangyari ang krimen, pinauwi umano ni Bogart ang kanyang misis sa probinsya at ang alaga nilang aso sa Maynila ay pinamigay na sa mga kapitbahay. At bago din ang krimen, bumalik muli ang misis ni Bogart sa Maynila kasama ang kanilang mga anak ni Bogart. Nalaman pa ni na Juvie na maging ang pamilya ni Bogart sa probinsya ay umalis bago mangyari ang krimen. Tanong nga ni Juvie sa asawa ni Bogart bakit nagawa sa kanilang pamilya ng suspect ang krimen. At gano'n na lang ba kalaki ang galit ni na Bogart at ng misis nito sa pamilya ni na Juvie para patayin ang 7 biktima na kanilang kapamilya at kamag-anak. Naikwento pa ni Juvie na bukang bibig sa kanila ng kuya niya si Joanne na mabait umano si Bogart. Sinabi din ni Juvie sa asawa nga ni Bogart na, "Mabait si Kuya Bogart, ikaw lang yung masama, lalo na pagdating sa pera." Hustisya nga ang sigaw ni na Juvie para sa kapamilya nilang nasawi. April 28, 2025 nang dumating na sa Masbate ang 7 labi ng mga biktima. Napakasakit nga para sa mga pamilya ng mga biktima ang kanilang sinapit. Bumuhos ang iyakan sa maliit na simbahan kung saan inilagak ang mga biktima. Sa huli, sinabi ng kapulisan na case closed na ang kaso matapos makasuhan si Bogart at sumuko. Pero hindi na nila ipagpapatuloy pa ang investigasyon kung totoo ba ang naging salaysay ni Bogart. Kapag napatunayan si Bogart na guilty, siya ay mahahatulan ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya kina Joanne, Joseph, Romel, Rodel, Leo, Roel at Miko. Kung kayo ang tatanungin, meron pa kayang kasabwat si Bogart sa nangyaring krimen o siya lamang ang pumatay sa 7 biktima?
Naniniwala ka ba na may kinalaman ang asawa ng suspect sa nangyaring krimen? Posible kaya na dahil sa negosyo ang naging motibo ng suspect o ito ay kanyang alibay lamang? Alin sa dalawang salaysay ni Bogart ang iyong pinaniniwalaan? Ang una niyang sinabi na pinatay niya ang mga biktima habang sila ay natutulog? O ang pangalawa niyang naging salaysay na nanlaban ang mga biktima sa kanya kaya ito ay kanyang nasaksak? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!